At kaugnay ng pagdignayan ng Kamara, mapanayam natin ang Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Congressman Joel Chua. Congressman Chua, magandang umaga po. Good morning, Igan, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Kamusta naman pakipag-ugnayan ng komite sa PSA, maging siguro sa NBI o PNP, tungkol sa mga pangalan sa mga resibo, mga lagda ng OBP at DepEd, lalo na yung Mary Grace Piatos at ngayon naman ay Kokoy Villamin. Po, kahapon pa lang po namin ito, nag-move po yung isang ating kasama, si Congresswoman Pami Zamora, at tayo ay siguro within the day, tayo ay makikipag-coordinate na, ang ating committee makikipag-coordinate na dito sa mga nasabing tanggapan, ang PSA at saka ang NBI. Sa mga oras sa ito, na matapos yung ilang mga pagdinig ng inyong komite, Congressman Chua, malapit na hubang masabi na irregular o may illegal sa paggamit po ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Na ngayon, marami po talagang questionable na ngayon, hinahanap po namin nasa napunta yung pera. Ang nakakalungkot po dito kahapon, nung kami po ay nag-conduct ng committee hearing kung saan inatenan po ito ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa kanilang tanggapan, ang Chief of Staff ng ating Vice President. Ang nakakalungkot po dito parang tila naging very selective ang kanyang function bilang Chief of Staff. Na hindi naman po makapaniwala ang mga kasama nating congressman dahil ang Chief of Staff kadalasan yan ang talagang nagsusupervise ng lahat ng ginagawa. Pero pagdating dito sa confidential fund, kung hindi pa siya nasusukol, ay hindi niya aaminin. Halimbawa, sinasabi niya wala daw siyang kinalaman o kaugnayan dito. Nung ipinresenta po yung isang letter na kung saan siya ang nakapirma na pinagbabawalan niya yung COA na mag-submit sa amin ng mga pertinent documents na subject ng subpoena duces tecum, sinasabi niya na limitado lamang daw po yun at hindi daw po siya ang gumawa ng sulat. Nung tinanong namin siya kung sinong gumawa, ang gumawa daw yung kanyang Deputy Chief of Staff na si Ortonio. Pero nung tinanong kung yun ay abogado, sinasabi niya hindi. Pero kung babasahin mo yung sulat, very legal yung pagkakasulat. Paano ang isang hindi abogado makagawa ng ganung sulat? May mga legal basis pa. At parang hindi rin naman kapani-paniwala ng isang abogado pipirma lamang sa ganung klaseng mga dokumento. Okay. Pangalawa, yung... sige po. Sige po. Pangalawa, nung natanong namin yung kanyang isang opisyal, nung nagpe-prepare ng budget ng OBP, sinasabi sa kanino sila kumukuha ng impormasyon, ang sinasabi, ang tinuturo siya. Ang sinabi na naman niya, limited din lamang ang kanyang trabaho doon dahil marami naman daw yung budget, hindi lang limited sa confidential fund. So makikita po ninyo dito yung Chief of Staff, parang medyo evasive sa kanyang mga kasagutan. opo. Nanindigan po si Vice President Sara na hindi siya talaga dadalo sa pagdinig ng inyong komite. Ano na ho ang magiging desisyon ng inyong komite dito? Well, hopefully by next week, antayin natin dahil kami po ay nagbigay na ng matinding kautusan sa ating Sergeant at Arms at sa mga kapulisan, sa NBI, para hanapin yung iba, yung SDO, yung Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, yung mag-asawang Paharda. At kung by next hearing, wala pa rin po kaming makukuhang ibang resource person, siguro mag-uusap-usap na po yung mga miyembro ng committee para talakayin kung kami po ay magpo-proceed pa o gagawa na po o magsasamitin na kami ng aming committee report. Ba't hindi nyo pa siya pinapakontempt, Congressman? Na-contempt na po si kahagabi yung Chief of Staff. Kagabi. Hindi, si VP Sara. Opo. Kami po kasi sa totoo lang, ine-extend po namin lahat ang kortesiya kay VP Sara. Hindi po ako sumasang-ayon na sa sinabi po niya na hindi siya iniimbitahan. In fact, 2 beses na po namin siyang inimbitahan. Pero kami po naniniwala kasi na ito pong committee hearing na to o dito po sa pagdinig namin ng issue sa confidential fund, ito po ay venue para sagutin niya lahat ang mga issue na pinupukol po sa kanya. Ngayon, kung hindi po niya ito sasagutin, parang wini-waive na po niya yung kanyang karapatan para sagutin
ang dapat sa mga issue. Sa normal na proseso ho ba, pag confidential funds, kailangan merong acknowledgement receipt? Lumalabas po, yun lamang po ngayon. Ngayon po kasi natin nakikita, no? Yun ang lumalabas ngayon na sufficient na yung mere issuance ng acknowledgement receipt ay tinatanggap na ng COA. Kaya nga po, ito po ay medyo nakakalungkot dahil parang marami tayong nakita dito, no? Yung mga acknowledgement receipt. Halimbawa po, yung pag-rental ng mga safe houses. 1,000,000 pero makikita ninyo in 11 days 1,000,000. Walang detalye. Hindi natin alam kung gaano kalaki, saan ang location, bakit ganun kamahal. Kaya nga po ito pong pagdinig po ngayon dito na nangyayari sa Kamara patungkol po dito ay ito po ay marami po tayo mga panukalang batas na napupulot dahil at the end of the day ito pong ginagawa natin lagi ay in aid of legislation. Okay, last na lang po, Congressman Chua. Ito bang mga nakita nyong mga violation ay isang impeachable offense? O ang direksyon ba nito ay para ma-impeach na si VP Sara? Kung tatanungin po sa akin kung may grounds for impeachment, definitely meron po. Ngayon, kung ito po ay magpo-proceed sa impeachment, it's a very challenging question dahil alam naman po natin yung sitwasyon natin ngayon. By next year, simula na po ng kampanya. So, medyo hindi ko po alam kung ito po ay posible. Maraming salamat, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Congressman Joel Chua. Ingat po. Ingat din po. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.